Mga kapatid, noong 1536 po, may isa pong pangyayari na nagdala po ng dambuhalang pagbabago at ito'y dumating sa buong kanluraning mundo. At ito po ay halos nagpabago sa muka ng Western world. Ang nasabi pong pasimulang ito na nangyari ay unti-unti pong nagpabagsak ng monarkiya na minsang kilala ang buong Western world. Alam natin that they are known for kings and princesses and queens. But when this event happened in 1536, this changed the very face of whole of Europe. Ito ay nagpalit ng demokrasya, ito ay nagbigay sa kanya ngayon ng pagkakapantay-pantay na hanggang ngayon ay pinapahalagahan natin kahit sa ating bansa. Ang pangyayaring ito din ang nagtulak sa paglaganap ng literacy o pagkatutong bumasa at sumulat sa buong kanluran at nagbigay even sa mga simpleng magsasaka ng karunungang dati ay para sa mga eskriba lang, sa mga pari o sa mga iskolar. Winakasan din ng pangyayaring ito yung monopolyo sa salita ng Diyos ng medieval church o ng Roman Catholic Church. Dahil dito sa pangyayaring ito, ang Biblia ay nai-offer na even to the ordinary plowboy, even to the ordinary nursing mother. The scripture was opened and now everyone, male or female, rich or poor, they are now able to read and see the Word of God. Sa aspeto naman ng kultura sa Europe, ito din ang nagbigay daan sa mga dakilang henyo katulad nila Shakespeare, nila John Milton at marami pang iba. Mga kapatid, ang pangyayaring ito na bumago sa mukha ng buong Europa ay ang simpleng kamatayan at pagkamartir ni William Tyndale. William Tyndale, siya po yung kauna-unahang tao na nagsalin ng Biblia sa salitang Ingles mula po sa Griego at Hebreo. At noong 1536 in Brussels, Belgium, siya po ay binigti habang siya'y nakatali sa tulos. At matapos siyang mamatay, siya po ay sinunog. Sinunog at hinatulan siya dahil sa kanyang pagsalin ng Biblia na lumaon ito'y nailathala yung gawa niya ng mabasa sa buong Europa, unay sa Inglaterra. Ito ang nagpabago sa buong kontinenteng ito. Ngunit alam natin mga kapatid, na may isang kamatayan na nangyari sa kasaysayan na hindi lamang politika ng buong Europe ang binago, hindi lamang po sistema ng edukasyon, sining at literatura ang binago nito, kung hindi ang kasaysayan ng buong sangsinukob. At ito'y walang iba kung hindi ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. The very cross and resurrection of Christ, His very death on that fateful day changed not only the face of Western world, but it changed all of creation. At dito sa tekstong binasa natin, ito ang mariing pinakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. In verse 17, ito yung sinabi ni Pablo, "If anyone therefore is in Christ, a new creation. All things are passed away, behold, the new has come." In fact, ang diin po doon is hindi sa new creation dahil sa original wala yung word na He is. Wala yung pronoun na He is. Ang sabi doon ni Pablo, "Therefore, if anyone is in Christ, a new creation. The old has gone, the new has come." At ito pong katagang ito na binitawan ni Apostol Pablo ay alam natin nakaugat ito sa realidad na meron dun sa verse 14 and 15 na kung saan sinabi niya doon that we have concluded this, that one has died for all and therefore all have died. And He died for all so that those who live might no longer live for themselves but for Him who died and was raised. And so inuugat at ipinupundasyon ni Apostol Pablo ang bagong nilikhang ito walang iba kung hindi sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. The new creation is only possible because of what Christ has done. He died, sabi niya doon, and He was also raised in power. Ibig sabihin,
Ang gawang ito ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay mayroon dang pagpapasinaya at pagpapasimula ng bagong nilikha. Ang bagong kasaysayan ay napasimulan dahil sa naganap din na pagkabuhay ni Kristo Jesus. A new world was ushered in because of the resurrection of Christ. At kasabay nito, sa kanya namang kamatayan sa krus ay kasama din niyang winakasan, pinatay at pinako sa krus ang lumang mundo, ang lumang pagkatao. At hindi na ito maaaring bumangon pang muli. Hindi na ito maaaring mabuhay pang muli. At ito ang kahulugan ng new creation sa salita ng Diyos. Ang pagwawakas ng lumang nilikha sa ilalim ni Adan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at ang pagpapasimula ng bagong nilikha sa resurrection ni Christ. And so what we see is in the work of Christ, this is world-changing, age-altering. This is epoch-renewing and reordering. Christ is indeed the great divider of history. Christ is the great divider of worlds. Ngunit alam natin na nakapaloob din dito sa kamatayan ni Kristo Jesus at kanyang muling pagkabuhay na kung saan pinasimulan na niya ang new creation is not only yung pagbabago ng buong mundo, kung hindi kakabit din ito is yung pagbabago din ng bawat individual na tao na iniumpong kay Kristo Jesus, na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At yun yung sinabi niya, di ba, sa verse 17, if anyone is in Christ. And that pronoun, if yung anyone na yon is in nominative form, na mahalaga po yun, kasi ang ibig sabihin doon, yun ay emphatic pronoun. Ang ibig sabihin na sinasabi ni Pablo dito, kahit sino, absolutely anyone, absolutely any individual, whether he is a Jew or a Greek, male or female, he's rich or poor, ano man ang estado niya sa buhay, ano man ang nakaraan niya sa buhay, if he is in Christ, a new creation. Siya bilang individual ay isang bago ng nilalang. Isa na siyang bagong nilikha dahil ang banal na Espiritu ay makapangyarihan siyang iniugnay kay Kristo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. And this is no small matter because we know that the work of the Holy Spirit, the third person of the Trinity, is the very creating agent in the first creation itself. Sa unang paglikha ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 3, when God said, "Let there be light," the Holy Spirit is hovering over the face of the deep, and it is the Holy Spirit who created life and who created the world and the universe that we have now. At ang sinasabi dito ni Pablo, you remember in 2 Corinthians chapter 4, binabalikan ni Pablo yung same creative power na yon. Paul said, when God said, "Let light shine out of darkness," kino-quote niya yung Genesis 1:3. God was pleased to let the light of the knowledge of the glory of God to shine through us in the very face of Christ. And so makikita natin dito na kung paanong sa unang nilikha, ang makapangyarihang banal na Espiritu, ang siyang gumanap nito, gayon din sa ikalawang nilikha, sa mga pagbabago ng puso, sa ating mga pagsuko kay Kristo na dating ang puso natin ay laging pinipili ang kasalanan, sa mga pagsisisi natin at patuloy na pananampalataya, ang dahilan at ang makapangyarihang gumanap nito ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu na iniugnay tayo sa ating Panginoon Jesus. And so the new creation, we can say, is no just moral betterment. Hindi lamang ito pag-improve sa ating moral na kapasidad. This is not just making us better. The new creation is making us new. It is not also synergism na tinuturo ng Arminian theology and Roman Catholic theology that somehow we work together with the divine grace of God, but at the end of the day, yung human factor pa rin at human obedience ang talagang decisive dito. No, just as we have no part in the first creation,
We have no part in that second creation. Wala ka nung pinundasyon ng Diyos ang mundo at nilagay niya yung mga tala sa langit. Ganon din wala kang ambag nung ikaw ay binago ng Diyos at ikaw ay nilikha niya bilang new creation kay Kristo Jesus. And this is wonderfully grounded in the very death and resurrection of Christ. And that is why Paul used that word in verse 17, di ba? Whoever is in Christ, a new creation. And then ang sabi niya, the old has passed away. It pictures for us death, passing away. It means the old creation is ended, it is killed, it cannot in any way, shape, or form rise again. And kaya nga nasa tense siya ng oris. And this is not just a way para po parang sabihin lang sa inyo na ito yung mga Greek grammar, mahalaga po yung aorist tense na yun kasi walang katumbas sa atin yun, sa ating, even sa English at sa Pilipino, ang aorist tense po is somehow, it is a summarizing decisive tense. It is not concerned with the past, present, or future. Aorist tense is concerned of what is the summary of all things. It is like a snapshot. It is like a decisive event. At ang sinabi niya, all has passed away. Kaya nga yung ibang translation, anong sabi nila? All is gone. The old is gone. The old has passed away. Yung ibang translation, the old is gone. Kasi yun yung summary nun. Pero kakabit nun ang sinabi niya, but the new has come. Napakaganda po nun kasi ang sinabi dun sa new has come sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristo Jesus, ay meron na pong bagong kapangyarihan, meron na pong bagong reality sa ating mga buhay na siya ngayong kumokontrol sa atin. And let me just add to this, please. Allow me to do this. The new has come, hindi po siya oris, di ba? The old has passed away, so decisively, the old has gone, sabi doon. But the new has come, nasa perfect tense naman yon. And what's different with the aorist tense, yung perfect tense na yon, it's also a completed action. Pero ang kagandahan sa perfect tense, it shows that this completed action has a continual, ongoing, powerful effect. Kaya yung ibang translation, anong sabi niya? All things are becoming new. And so it's not just all things are new, all things are becoming new. This power of the new creation is continually changing the old. Pinapatay nito yung patuloy na impluwensya nito at sa pamamagitan, mga kapatid, ng rebirth at regeneration. We are now in the new creation in Christ Jesus. Ngunit gusto ko pong makita lamang ninyo na sa usapin po ng new creation na ito, ay hindi lamang po nito dinidiin para sa atin yung malawakang pagbabago sa mundo. Hindi lamang dinidiin ng new creation dito yung pagbabago natin as an individual, but what the new creation ushered for us is also a new way of seeing things. It also grants us, nagbibigay ito sa atin ng bago ding pamamaraan ng pamantayan at pagtingin. The new creation is not only world renewing, nature changing, it is also perspective transforming. It changed not only who we are, it changed not only the world around us, it changed also how we see things, how we evaluate things. Indeed, we can say it brought to us a new system of valuing things. And ito'y mahalaga, mga kapatid, kasi po yan yung sinabi ni Pablo sa verse 16. Nung sinabi niya doon, from now on, therefore, we regard no one according to the flesh. And that word, regard, is very important. Ang sabi ni Pablo, simula ngayon, dahil na sa bagong nilikha, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, from now on, we look at things. We evaluate things. We assess things no longer
according to the flesh. Kasi di ba yun naman ang ibig sabihin ng word na regard, di ba? Guard. Yung guard is watching. And so, ang ibig sabihin ni Pablo, we do not watch things, we do not see things, we do not evaluate things. Therefore, now, according to the flesh, according to the outward appearances, according to the standards of this world. At yung sinasabi doon ni Pablo na according to the flesh, ito'y bumabalik doon sa verse 12, kung maaalala ninyo, na ito yung paraan ng pagmamalaki at pagmamayabang ng mga super apostles. They boast according to the outward appearances, sabi ni Pablo, and not according to the heart. At dito rin nahulog yung mga taga-Korinto at minsang ito rin yung dating pagtingin at pagsukat ni Pablo. Minsang ganito rin niya, in-evaluate yung mga bagay, yung mga tao. Kaya nga ang sabi niya, but from now on, it's an eschatological change para sa kanya. Hindi niya na ini-evaluate, hindi niya na sinusukat, hindi niya na pinapantay ang mga tao. At ang lahat ng bagay ayon sa pamantayan ng mundo. And this is important for us because as coming from the old creation, at tayo na yung mga bagong nilikha, minsan ay tila bumabalik pa rin tayo dito sa fleshly evaluation or looking at things. We often still regard things or evaluate things according to physical strength. We measure up people according to intellectual prowess, giftedness, and ability. We measure things and people according to how rich they are, how intellectual, how powerful, even how refined and educated people are. But according to Paul, these are just boasting according to the outward appearance. This is boasting according to the fleshly standards. At ang sabi niya, he stopped regarding people according to this when Christ died and was raised. Kaya nga ito rin yung pamantayan na siyang minsang sinukat ni Apostol Pablo si Kristo Jesus mismo. And that is why, sabi doon, di ba sa verse 16, sinabi niya, even though we also regarded Christ once according to the flesh, we regard Him thus no longer. Paul once regarded Christ as the false Messiah. He once regarded Christ as the great pretender, as a fraud, as an impostor. Indeed, Paul had Christ measured up and figured out. Paul was a charlatan. Christ was a charlatan for Paul. Christ was a faker para kay Apostol Pablo. But brothers, when Paul was on his way to Damascus, in Acts chapter 9, he saw and encountered the risen Christ, and he knew he was wrong. Lahat ng kanyang pangmundong pamantayan crumbled before his very eyes. He knew that his way of measuring and regarding things was upside down. Christ gave him a new standard, a new way of looking things, and it is only through His cross. Kaya nga ang bagong nilikha na dinidiin dito ni Pablo, mga kapatid, ay nakaangkla sa muling kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At ito rin naman ang siyang nagtutuwid at nagbabago ng ating mga pamantayan at mga pananaw, katulad ni Apostol Pablo. Naging mali kasi at makalaman ang kanyang pag-estima kay Kristo, kaya hindi niya ito nakilala bilang Mesyas at tagapagligtas. Ngunit sa habag ng Diyos ay kinatagpo niya si Pablo, at hindi lamang ito, binago niya ang likas ni Pablo, at niloob din ng Diyos na baguhin ang kanyang pag-iisip. Niloob ng Diyos na baguhin ang paningin ni Pablo, kaya nga ang bagong nilikha ay nagkaloob ng bagong pamantayan na kung saang sinusukat na ni Pablo ang lahat ng mga bagay. And so this morning, brothers, ito lamang yung mensahe na gusto kong iwan sa atin. Tandaan natin na ang bagong nilikha ngayon ay nanghihingi pala ng paghinto at pagpapasimula. Ito'y naghihingi ng paghinto sa mga makalamang pananaw na mabisang pinapalitan din ng bagong pananaw at pamantayan ayon sa krus at pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga dahil sa ating kapanganakang muli sa bagong nilikha, may dalawa na tayo dapat na paraan ng pagsukat o meron na tayong dalawang paraan ng pagpapantay
sa lahat ng bagay. Una, ipinapantay na natin ang lahat ayon sa krus ni Kristo at ipinapantay na rin natin ang ating mga sarili ayon sa krus ni Kristo. Kung tayo nasa bagong nilikha, may bagong paraan na tayo ng pagsukat. Una, sinusukat na natin ang lahat ayon sa krus ni Kristo at sinusukat na rin natin ang ating mga sarili ayon sa krus ni Kristo. Una, mga kapatid, ay sinusukat na natin at pinapantay ang lahat ayon sa krus ni Kristo. Hindi ba napakaganda ng wikang Pilipino, mga kapatid? Sa salitang yon na pinapantay o pamantayan, ang ibig sabihin ay merong bagay lamang na kung saan sinusukat natin ang lahat, kasi pamantayan, at ayon dun sa pamantayang yon, yun ngayon yung nagdedetermina ng tugon natin at ng ating judgment sa isang bagay. Just an illustration, halimbawa po, di ba yung engineer, gumagawa po siya kung totoosin ng pamantayan o yung isang architect. At itong gagawing blueprint ng engineer at architect, yun yung magiging pamantayan ng mga workers, ng mga trabahador na gagawa ngayon ng building ayon sa sukat, ayon dun sa pamantayang dinikta ng inhinyero. Hindi ho ba sa eskwelahan parang ganun din? Yung mga teacher, yung mga administration, gumagawa sila ng rules and regulation. At itong pamantayan ngayon na ito, na ginawa ng mga guro, marahil o ng administration, ang siyang nagiging pamantayan ng mga estudyante na kung saan ipinapantay nila yung sarili nila kung sila ay maayos ba't wastong ino-observe yung mga regulasyon na ito. Naalala ko lamang po sa usapin ng school, nung kami po ay nasa eskwelahan noon, pinapagawa kami ng project ng parol. Yung parol po, may stick pala yun, no? And may way of measuring, pero naalala ko lamang is isang beses ko lang i-measure yung buong kawayan. Gagamitin ko yung yung measuring tape, no? Isang beses ko lang gagawin yun. Kasi pag nasukat ko na yung isang stick na yun, yun na ngayon yung gagamitin kong pamantay sa lahat ng mga stick na gagamitin ko ngayon doon sa parol. Kapatid, kung hindi yun pasok, kung hindi yun akma doon sa pamantayan kong stick, hindi yun papasa, hindi yun makakasama sa proyekto. Gayun din, mga kapatid, yung pinupunto dito ni Pablo, si Kristo, yung tinutukoy ni Pablo, at ang kanyang krus, ang tila stick na kung saang sinusukat at tinitignan na ni Pablo ang lahat ng bagay at ang lahat ng tao. At ito din ang siyang sukat kung saan pinapantay niya, hindi lamang ang lahat ng tao at ang lahat ng bagay, kundi ang kanya ding ministeryo. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit siya'y tinulugsa, minaliit ng mga super apostles, dahil hindi niya ipinantay sa kanilang pamantayan yung kanyang paglilingkod. Ano ba kasi yung pamantayan ng mga super apostles? They want pride, yung value system nila, ang gusto ay prestige and power and self-praise. Pero hindi niya dun sinusukat yung isang katanggap-tanggap na ministeryo. Sinukat ni Pablo ang kanyang ministeryo at ang isang katanggap-tanggap na ministeryo sa krus ng kanyang Panginoong Hesukristo. At ang nakalulungkot ay itong mga taga-Korinto. Most of them also had the value system of the super apostles. They were attracted to the debaters of their age. Ang gusto nilang pakinggan is yung mga philosophers ng kanilang panahon. Ang gusto nilang pakinggan ay yung mga tanyag at mga kilala sa kanilang panahon. Bakit nga naman sila makikinig sa isang naghihirap, sa isang laging nakukulong na apostol at laging nagsasuffer? At dito, sinukat ng mga super apostles ang ministeryo ni Apostle Paul, and sadly, pinakita nila ito sa mga taga-Korinto. And the Corinthians believed the lie of the super apostles. And that is why, di ba alam natin na nagrebelde yung mga taga-Korinto dahil hiniram din nila yung pamantayan ng mga super apostles na ito at dito nila sinukat si Pablo at hindi sa krus. At dahil doon, bagsak si Apostol Pablo sa kanilang pamantayan, ngunit anuman ang mangyari, hindi kinompromiso ni Pablo ang kanyang ministeryo, and that is why he said, I never lost heart
I never compromised. I never tampered the word of God. I never employed underhanded ways just to please people, just to ease up the suffering that I am now encountering. No, I never lost heart. I never behaved badly. I never compromised. Kaya buti na lang mga kapatid, dahil sa severe letter ni Paul at painful visit sa kanila, God has used yung dalawang bagay na ito upang magrepent yung majority ng mga taga-Korinto. Kaya nga lumalabas dito itong passage na ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 12 to 21, ito'y paraan ng pagpapaalala at paglilinaw o pagtutuwid din ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na minsang hinusgahan din siya ng mali. Ito'y somehow pagpapaalala niya sa kanila na minsang nahulog na rin kayo, di ba, sa ganitong makalamang pamantayan. You weighed people, you weighed me and my ministry according to the flesh. Ngunit sinabi ni Pablo, by virtue of Christ's death and resurrection that ushered the new creation, Paul said, from now on therefore, we regard no one according to the flesh. So should you. So should you. And so the biblical principle, I believe, brothers, that we can glean from here ay ang doktrinang ng bagong nilikha ay makapangyarihang nagbunsod kay Pablo tungo sa matapat na pagtulad sa paglilingkod ni Kristo. Ito ang naging pagkakamali ng mga taga-Korinto, kaya makalamang panukat ang kanilang isinukat kay Pablo at nagrebeldes sila kay Pablo. At maalala ninyo na dahil sa kanilang makalamang panukat, ano yung dinulot nito sa kanila? Dahil sa kanilang makalamang panukat, nahulog sila sa division sa church. Dahil sa kanilang makalamang pagpapantay o pamantayan, kinaladkad nila yung isa't isa sa korte ng mga unbelievers. Anong ginawa nila? Dahil sa kanilang makalamang panukat, pinahiya nila yung mahihirap during sa Lord's Supper sa kanila. Dahil sa kanilang makalamang panukat, hindi nila dinisiplina at kinonsinti nila yung lalaki na nagko-commit ng adultery sa kanilang kalagitnaan. You see, brothers, ang isang makamundong pamantayan ay magreresulta sa mga makamundong pagpili at makamundong pamumuhay. And that is why Paul emphasized this. Ang bagong nilikha ay may bagong value system na siyang dapat nila ngayong nilalakaran. At lalo, isang value system din na kung saan ini-evaluate nila ang isang katanggap-tanggap na ministeryo. Ito ngayon ang epektibong impluwensya sa pagbabago ng kanilang pantaong ugnayan at kanilang pamumuhay. You see, because of that faulty value system, they despised Paul. And because of that faulty value system, they end up having a carnal life in the very life of the church. At ito, mga kapatid, ang kadalasan at kung minsan, hindi ho ba, na ating nahuhulugan. Tayo ay tila bumabalik pa rin at tila nabubuhay ito sa atin na hindi na dapat. Like the Corinthians, we remain beholden to boasting of outward appearances. We despised ordinary small ministries. Still, we are beholden doon sa mga may posisyon, may sinabi, magagaling, matatalino. And this leads us somehow to dishonorable and unholy life. Pinapalitan natin ang pamantayan ng krus at iniiwan natin ang value system nito. But the cure is, mga kapatid, dapat si Kristo lamang ang tinitignan natin na kung saan siya yung stick na pinapantay natin yung lahat. Doon natin ini-estimate yung lahat. Pasok ba ito? Kapantay ba ni Kristo ito? Kung hindi, then hindi. We judge according to Christ. Kaya ngayon ang challenge sa atin bilang parte ka na ng bagong nilikha, dapat may pagtigil na tayo sa pagtingin sa mga tao at sa mga bagay ayon sa pamantayan ng mundo
At ang dapat ginagawa natin ay pinapantay natin ang lahat ng bagay at tao ayon sa krus ni Kristo. Ano naman ang kahalagahan nito? Ano yung aplikasyon nito sa atin kapag ginawa natin ito? Una, naniniwala ko, kapag pinapantay natin ang lahat ng tao ayon sa krus ni Kristo, ay mas mamahalin natin ang isa't isa sa loob ng iglesia. And this is where the Corinthian church failed, right? Kung bakit kinakain, sinasaktan nila, sinisiraan nila yung isa't isa, they are gossiping against one another. Dahil may iba silang pamantayan at hindi yung krus. But when we do this, we will truly love one another kasi doon natin makikita na yung kapatid ko ay pinantay ng Diyos kay Kristo. Oo, lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa krus. Hindi tayo papantay doon, ngunit sa habag ng Diyos sa kanyang bagong nilikha, by the virtue of rebirth and regeneration, in His grace, ipinantay ng Diyos yung kapatid mo sa krus. At dahil doon, ibigin mo siya, mahalin mo siya, anuman ang kanyang kahinaan. And I believe we will also continually assume what is the best. We will always also assume the cross at work in the life of our brethren. Yung mga assumption natin sa isa't isa at yung mga judgment natin sa isa't isa, magiging cross-tilted. Laging pakabig sa krus dahil dito kapantay sila ng krus. Laging Holy Spirit tilted, laging new creation tilted. Yung ating mga judgment at assessment sa ating mga kapatid. Kung ganito yung ating pamantayan, I believe mapapatay natin yung ungracious judgments and ungracious assumption natin sa isa't isa dahil sinukat na yung kapatid mo kay Kristo. Dahil lang nagka-krus, di ba, ay nagkabanal na spirito. Hindi pwede na yung isang tao ay pumantay sa krus at hindi siya magkakaroon ng Holy Spirit. Ang nagka-krus ay nagka-spirito. And so ngayon yun yung assumption mo sa isang kapatid na kung siya ay pinawalang sala, siya ay na kay Kristo Jesus, then the Holy Spirit is at work in the life of the brother. Therefore, this will foster sweeter fellowship with brothers. This will kill gossip culture and slandering inside the church. Papatayin din ito yung anumang mga ilangan natin, di ba? Sa loob ng iglesia. Kasi yung pag-iisip ng masama sa kapatid ang nagpapatabang ng ugnayan. Kaya matabang yung ugnayan natin sa isa't isa dahil hindi natin pinapantay yung kapatid natin sa krus ni Kristo. But when we assume and judge one another according to the cross, then it will kill any ungracious assumption. And sweeter will be the fellowship that we will have inside the church. But also, I believe, ang isang bagay na dinudulot ng pagpapantay ng lahat sa krus is we will also be able to lovingly and biblically correct one another. Dahil si Kristo at ang kanyang krus ang ating pamantayan, hindi tayo mahuhulog sa parehong legalism at licentiousness. Hindi ho ba? Dahil pinapantay natin ang bawat isa sa krus ni Kristo at sa batas ni Kristo, hindi tayo mahuhulog sa legalismo na pagbibintangan mo ng kasalanan yung kapatid mo na hindi naman yun sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi naman yun hinihingi ng batas ng Diyos. And yet, ididemand mo sa Kanya na gawin niya yun. Hindi tayo mahuhulog doon kasi ang pamantayan natin ay ang krus. But at the same time, hindi rin tayo mahuhulog sa licentiousness o yung pangungunsinte sa kapatid dahil alam natin na ang pamantayan ng krus at hindi siya pumapantay doon, then we can lovingly and rightly correct the brothers. And isn't this ironic? Kasi this is the very thing where the Corinthians fell. They became legalistic against Paul and they became licentious against an adulterous man. And because of what they did, because of abandoning that value system of the cross, naging foolish yung kanilang pamumuhay at naging foolish
yung kanilang fellowship at buhay bilang isang iglesia. Mga kapatid, another thing na gusto ko lamang pong ilagay na application nito, kapag pinapantay din natin ang lahat according sa cross, hindi rin natin, di ba, huhusgahan yung mga kapatid natin according to their past sins. Hindi natin huhusgahan at huhukayin yung mga nakaraang kasalanan ng kapatid upang ibato ito ulit sa kanila at hindi natin sila dito susukatin. Some of us, I believe, had a very gruesome, unholy life before Christ. Pero mga kapatid, kung ipinantay na ng Diyos mismo yung kapatid mo kay Kristo Jesus, hindi mo na dapat husgahan at tignan yung kapatid na yon ayon sa lumang tao, ayon sa kanyang nakaraan. Because the old is gone. The old has passed away. And behold, all things are becoming new. Kaya nga, sa mga single men and women, ngayon, let me just address this. Ano din ba ang pamantayan natin sa ating paghahanap ng ating mga esposa o ng ating mga lalaki at babae na later on ay magiging asawa natin? Ano ang inyong pamantayan? Makamundo ba? Sa mundo nyo ba sinusukat yung mga future na naisip nyo, yung mga lalaki, kung manliligaw ka, sa pangmundong estado ba o pangmundong pamantayan ba ang tinitignan mo? Kung ikaw rin ay babae, doon mo rin ba titignan na sasagutin yung nanliligaw sa'yo ayon sa pangmundong pamantayan? Hindi dapat. Mahalaga yung mga pinansyal, mahalaga yung pinag-aralan, mahalaga yung may kakayanan. Totoo naman yun. Importante yung mga bagay na yun because that will foster yung pag-unlad ng pamilya, the capability to take care. But I believe godliness is great gain, and that is the greatest gain of a man and a woman. That is what really matters. And so kung patuloy pa rin tayo bilang mga believers, mga single men and women, na ganito pa rin yung pamantayan natin, sana ito'y itigil na natin. At sukatin natin ang ating mga potential na mate or kasama sa pag-create ng garden ng Panginoon according only to the cross. And also, I believe, brothers, kung tayo ay may ganitong pamantayan, hindi na rin po tayo, di ho ba, beholden sa mga unbelievers. Kung ipinapantay natin ang lahat ayon lang sa krus, hindi ka na ngayon ma-intimidate sa mga unbelievers upang ikompromiso mo ngayon ang iyong pananampalataya sa mga demands nila. You will not bend to them like Paul did. You will not compromise. You will not lose heart. You will not adapt their value system. Pagkos ang mangyayari pa nga, mahahabag ka, imbis na magalit. Malulungkot ka at you will be ibubunsod ka nito sa awa sa kanila. Sa mga boss mong mapang-abuso. Ipantay mo siya sa krus. Sa mga katrabaho mo na naninira sa'yo, na naiingit sa'yo, ipantay mo sila sa krus. Huwag ipako sa krus, ha? Sa mga kasabay mo sa kalsada, na walang disiplina kung mag-drive, ipantay mo sila sa krus. Huwag mo ipako. Sa mga kamag-anak at mga kapitbahay na mahilig magmarites at siraan ka, inuulit ko, ipantay natin sila sa krus ni Kristo. At dito maawa tayo at mahabag tayo sa kanila because of the eternal horror they will face kung hindi sila makakakilala kay Kristo Jesus. And so mga kapatid, bilang bagong nilikha, yan ang unang hamon sa atin. Ito ang bagong value system na meron na tayo. Ipinapantay na natin ang lahat ayon sa krus. Ngunit ang pangalawa, ipinapantay na rin natin ang ating mga sarili ayon sa krus. Brothers, one of the deepest struggles of every Christian is how we look at ourselves and how we regard ourselves, hindi ho ba?
Even though tayo'y naligtas na at pinawalang sala na kay Kristo Jesus, we are oftentimes tempted still to look back in our past. We are still tempted to look at our present weaknesses and failures and unholiness and unfaithfulness sa Panginoon. And sometimes we are tempted to measure ourselves sa mga opinyon ng ibang tao. And sometimes we are tempted to measure ourselves sa pride natin kapag may maayos tayong devotional life. Marahil, katanggap-tanggap ako. Kapag okay yung pag-attend ko sa church, katanggap-tanggap ako. We measure ourselves by these standards. Ngunit sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na ang pakikipag-isa kay Kristo ay nagdudulot, di ba, ng bagong pagtingin at pagsukat sa ating mga sarili. Isang bagong pagsukat sa mga sarili na ito daw ay hindi matatagpuan sa ating gawa, hindi matatagpuan sa laman, ating mga performance, lalo sa ibang tao, kung hindi makikita lamang kay Kristo Jesus. Kaya pansinin nyo, ito yung sinabi ni Pablo, di ba, sa verse 16, even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard Him thus no longer. Babalikan ko lang yung point na yon, na dati ganun niya sinukat si Kristo sa laman. And so He saw Christ as a failed Messiah, as a charlatan, as an impostor. Pero anong sabi niya sa verse 17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pansinin niyo, hindi niya pinaliwanag yon. Hindi niya inexplain yon because Paul's logic is straight. Sinasabi niya kung si Kristo ay hindi natin maaari palang sukatin sa pamantayang makalaman na dati niyang ginawa, na Ama ng lahat na siyang Panginoon ng lahat ng mananampalataya, ganun din naman ang bawat mananampalataya na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kung si Kristo na ang nagpasimula ng bagong nilikha, lahat din ng iniugnay na sa Kanya ay may bago na ding pagkakakilanlan, hindi na dapat sukatin sa kanilang nakaraan at sa kanilang lumang pagkatao. Paul's logic is smooth. Sabi niya, I once regarded Christ according to the flesh, but I regarded Him thus no longer. Therefore, whoever is in Christ. Kung hindi dapat ini-evaluate si Kristo according to the flesh, therefore those who are in Him. At mahalaga ito, mga kapatid, dahil alam po natin, para kay Pablo, kung patuloy nating susukatin ang ating mga sarili sa ating mga nakaraan at sa ating mga pangkasalukuyang kahinaan, tila ay pinapawalang saysay natin ang hatol at sentensya ng krus. At pag pinagpatuloy natin ito, tila ay pinapawalang silbi at minamaliit natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbumuhay sa atin tungo sa bagong nilikha. Brothers, if we continually do this, we minimize the very judgment that the cross rendered to us. The old is gone. The new has come. And so I believe the biblical principle that we can learn from here ay ang patuloy na pagsukat sa ating mga sarili sa mga nakaraan natin at mga pangkasalukuyang kahinaan, which is part of the old creation. Remember that. Yung old na pamumuhay mo and then yung present weakness mo, part yan ng lumang nilikha. Pero anong sabi? Ito'y pinatay na decisively. Ito'y pagbabaliwala natin sa makapangyarihang pagkabuhay ni Kristo. And so, let us not be slaves of our past sins anymore. Huwag na nating sukatin yung mga sarili natin sa ating mga nakaraan. Huwag na nating sukatin din yung ating mga sarili sa ating present weaknesses. Because these are joy-robbing. Ninanakaw nito yung ating kagalakan kay Kristo, ninanakaw nito yung ating pag-ibig kay Kristo at mainit na paglilingkod kay Kristo. Dinadala tayo nito sa shame. But what Christ bore for us on the cross is not only our sin, but also the shame of our sins that came with it. And so dapat ito'y tanggalin na at hindi na rin natin binabalikan. Ito hindi ho ba yung paalala ni Apostol Pablo
sa bautismo? In Romans chapter 6, we remember, anong sabi doon ni Paul? We know that our old self was crucified with Christ, and we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, we too might walk into the newness of life. Nire-refresh ng baptism natin that our old self was crucified already with Christ decisively. At ang nire-refresh din sa atin ng bautismo natin that we are now able to walk into the newness of life. Kaya nga napakaganda, di ba, sa Romans chapter 3 verse 1, tinuturing na ng Biblia, tinuturing na ni Apostol Pablo that we are already raised. For Paul, we are already resurrected. In Colossians 3:1, Paul said, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above and not the things of the earth. Notice sinabi niya doon, if you will be raised. Hindi niya sinabi if you will be raised. Ang sabi niya, now that you have been raised, according to the judgment of Scriptures, ang sentensya ng salita ng Diyos, ang sentensya ng krus, buhay ka ng muli kay Kristo Jesus. Patay na ang lumang pagkatao. Huwag mo nang halukayan ang nakaraan mo. Huwag mo nang ibalik ang bigat nito sa iyo. At maging malaya ka na sapagkat ito ay pinatay na ng Panginoong Hesus mo sa kanyang krus doon sa Golgota. Mga kapatid, kung ang Biblia ay hindi ka na sinusukat ayon sa laman at sa lumang pagkatao, kung tinuturing ka ng nabuhay at pinanganak muli ng Biblia at ng krus sa bagong nilikha, huwag mo nang gawin ito sa iyong sarili. And this is the biblical teaching of holiness, hindi ho ba? All throughout, littered across scriptures. Be who you are. The indicative informs the imperative. You are a new creation. Therefore, live as such. Live as one. That's how scriptures teaches holiness. Hindi sa pamamagitan ng guilt-tripping. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas na kapag hindi natin nagawa ito, hindi tayo magiging ganito. No, Scripture and the Gospel reverse that. We are already righteous. We are already resurrected in Christ. Therefore, live as a righteous and resurrected child of God in Christ Jesus. Brothers, yes, even when sin remains, we can be comforted that the old man has been defeated decisively. It has been nailed. Even if obedience feels slow, isa nakakainip, yung holiness. But brothers, let us remember, yung resurrection life ni Christ is now flowing in us. And so what we have in the new creation is not just moral improvement. What we have in the new creation is a new life, a new nature. And the very resurrection life of Christ flowing to us. Yan ang ginawa ng regeneration when we were reborn or rebirth in the new creation. Kaya nga mga kapatid, sa pangwakas, nais ko lamang ipaalala sa atin ay araw-araw sukatin natin ang sarili sa krus at muling pagkabuhay ni Kristo. Huwag tayong pumayag, nababangon tayo ng umaga, magkakape tayo, makakapag-almusal tayo nang hindi mo inaalala at sinasariwa itong bagong estado mo at yung bagong nilikha na binigay na sa iyo ni Kristo Jesus. Huwag lumipas ang bawat umaga na hindi mo ipapasalamat ito sa Diyos na ikaw na ay parte ng bagong nilikha, na ang sentensya ng krus, ang nakaraan ay wakas na, ikaw ay bago na kay Kristo. Now, in case iniisip mo na pinipilit ko lang to, pastor baka ako lang ang may gusto nito. Remember in verse 18, anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5? All this is from God. All this is from God. Lahat ng yan is not make-believe. All this ay niloob ng Diyos at ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak.
Ano naman ang halaga nito sa iyo kung wala ka pa kay Kristo? Kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, tandaan mo, susumahin at susukatin ng lahat ayon lamang kay Kristo Jesus. Kaya ang hamon namin sa iyo ngayon, kung wala ka pa kay Kristo, pumantay ka kay Kristo. At hindi mo ito magagawa sa iyong sarili, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsisisi mo at pananampalataya kay Kristo Jesus. At tandaan mo, yung pananampalataya at pagsisisi na yan, bunga yan ng regeneration, bunga yan ng pagbabago ng puso. Hindi mo yan kaya, hindi mo yan magagawa. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayong umaga na ito, kung alam mong ikaw ay tila may paglaban sa Diyos, at tila may takot sa iyo na meron kang hindi maayos na ugnayan sa Diyos, kami namamanhik sa iyo, lumapit ka sa Panginoong Hesus at hayaan mo na patawarin ka sa iyong mga kasalanan at iugpong ka ng Diyos kay Kristo at ikaw ay gawing bagong nilalang upang ang luma at ang dati mong mga kasalanan at nakaraan ay patayin na sa krus ni Kristo Jesus. Kaibigan, kung pagod ka na sa luma, kaibigan, kung pagod ka na sa mga kasalanan mo, kay Kristo, tamasahin mo naman ang bago. Ang bagong pagkatao na si Kristo Jesus lamang ang makapagkakaloob sa iyo, sa kanyang habag at biyaya. Tayo po ay magwakas sa pananalangin. O aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na maging praktikal at magkaroon, Panginoon, ng aktwal na implikasyon ng mga doktrinang ito sa aming mga buhay. Hindi lamang ito, Panginoon, ay umangat sa aming mga isip, kung hindi ito, Panginoon, ay kumalat sa aming buong pagkatao at siyang magbago, hindi lamang, Panginoon, ang aming mga nararamdaman, kung hindi ng aming mga pag-iisip, pamantayan at pananaw. Na siyang later on, O Lord God, magbabago din ang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan namin sa isa't isa. At siyang decisively magbabago din ng aming mga behavior sa loob ng iglesia. Tunay nga, Panginoon, na ang mga doktrinang ito ay hindi lamang pang-isip. Ito ay pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.